At galit na nga si Fleet Admiral Akainu sa balitang nasa Egghead Island na ang Straw Hats. Di man lang kasi siya kasama sa outing nila. At ayon sa balitang nakalap nila, ay kumampi na si Vegapunk sa Straw Hats. At iniisip niya na alam din ni Vegapunk ang totoong pakay ng CPE-0 sa pagpunta nila rin dun. Hindi na niya tuloy na ubos ang tabako niya sa sobrang alala. Dapat raw ay nagsabi man lang ang CPE-0 para siguro nakapag-joyride man lang siya. Tinanong niya rin kung nasaan na ang tropa niyang si Kizaru, na kasalukuyang papunta na rin sa outing sa Egghead Island. Mukhang nagselos ito. Pinasabi niya na mag-antay si Lucci na huwag makipaglaban kay Luffy hanggat di dumarating ang backup. At magdala ng pasalubong pauwi niya. Sa kasalukuyan ay nagkakagulo na sa Egghead Island dahil sa pag-atake ni Lucci kay Atlas. Binuhat na ni Jinbe si Atlas at niyayang pumunta na kay Franky para ipaayos ito. Ngunit nabigla siya nang makita niya si Luffy na nakatitig sa kaakit-akit na katawan ni Lucci, baka iniisip niyang nababakla ito. Tumagal ang kanilang pagtitigan at inutusang mauna na ang kanyang mga tropa. Nag-alala na rin si Chopper kung anong plano ni Luffy at kung bakit ganun na lang din ang pagtitig nito kay Lucci. Pagalit na tinanong ni Luffy si Lucci kung anong ginawa niya, ngunit tinawanan lang siya nito na tila naghahamon ng away. Pinigilan sila ng bawat nilang kakampi na huwag mag-away at maging buddy-buddy muna sila sa ngayon. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagtititigan. At lumipad ang kalapati na hudyat ng kanilang pagtutunggali. Biglang sumugod si Luffy at binigyan ng right straight si Lucci, ngunit sinalag niya lang ito na parang wala lang. Ginamitan ni Lucci si Luffy ng Aikido technique bilang counter. Ngunit hindi rin ito tumama. Patuloy ang palitan nila ng sipa at suntok subalit lahat ito ay nasasalag ng bawat isa. Ginamit na nila ang kanilang haki sa labanan at nagpalitan ng mga suntok na parang wala ng bukas. Tinanong ni Lucci si Luffy tungkol sa kanyang bagong profile picture sa wanted poster niya. Hindi nagustuhan ni Luffy ang kanyang outfit, hinubad niya ito at nagtanong din kung nag-like na ba ito sa kanyang bagong profile picture na sinang-ayunan naman ni Lucci. At naghanda na si Luffy na ipakita ito. Una inisip niya muna ang kinain niyang almusal. At nag-jogging siya. Nakinig ng radyo. Muntik pang na-stroke sa ganda ng tugtog. Biglang sumayaw. Tinamaan ng kidlat. Nadamay ang tropa ni Lucci. Pumuti ang buhok pati ang shorts. Umusok ang katawan. Dumighay at ngumiti. Nagpalabas ng mga kidlat. Nagulat si Lucci. Nangiti si Luffy at tuluyan nang naging Looney Tunes si Luffy. Nabigla rin si Chopper at Jinbe sa kanilang nakita, dahil ngayon lang din nila ito nasaksihan ng personal. Natuwa si Lucci sa kanyang nakita, at nagsabing magkakaroon sila ng magandang bonding moment. Nabigla si Lucci sa biglang pagbigay ng right straight ni Luffy. Tinamaan siya at tumilapon ito na ipinag-alala ng kanyang kakampi. Ngunit patuloy pa rin sa pagtalbog si Luffy. Sila Franky at iba pang miyembro ng Straw Hats ay nabigla rin, nakasalukuyang nanonood sa CCTV. Tinanong ni Usopp kung saan ito nagpakulay ng buhok, ngunit sinabi ni Nami na ito ang Gear 5 ni Luffy na tumalo kay Kaido. Nalaman rin ito ni Vegapunk dahil sa signal na itinransmit ni Shaka. Tinanong ni Luffy si Lucci kung okay lang siya, at sinabing gusto niya pang maglaro kasi nabitin pa raw siya. Binuhat ni Lucci ang batong dumagan sa kanya mula sa atake ni Luffy. At sinabing huwag siyang magyabang kasi nababadtrip na raw siya. Nagpose si Lucci bilang paghahanda sa kanyang transformation. Tumubo ang pangil. Tinubuan ng polka dots na balbon. Parang werewolf sa likod ng nag-smoke belching na jeep. Nanlisik ang mga mata. May sumabog. Nanguryente rin. At ito na nga ang awakened form niya, ang leopard. At sinabing siya rin raw ay lumakas, hindi lang si Luffy. Nagulat ang mga miyembro ng Straw Hats dahil hindi nila inaakala na isang malaking pusa na pala si Lucci. Pinigilan pa rin siya ni Kaku kasi hindi pa nila nabibili ang pasalubong ni Akainu. At wala pa silang pahintulot para makipaglaban. Ngunit naging bingi si Lucci at umatake na. Nagpaikot-ikot siya kay Luffy at napabilib ang mga Vegapunk cronies sa kanyang bilis. Nagpaikot-ikot pa rin siya at si Luffy ay tila di makasunod. Biglang umatake si Lucci. Ngunit nailagan ni Luffy ito sabay tapik sa puwet na tila ng inis pa. Gigil na si Lucci at naglaro sila ng habulan na lalong ikinasira ng paligid. Pati si Chopper at Jinbe ay tumakbo na rin baka sila pa ang sumunod na maging taya. Patuloy pa rin ang habulan.
At si Vegapunk ay humahangos na pumunta sa kinakatayuan ni Shaka para ikumpirma ang chikang natanggap nito. Na starstruck si Frankie nang makita ang totoong Vegapunk. Lumaki ang dila ni Vegapunk nang kanyang makita ang katotohanan ng chismis. Sinabi ni Nami na ito raw ay kapangyarihan ng Gomu Gomu no Mi ni Luffy. Ngunit sinabi ni Vegapunk na walang ganong devil fruit sa kanyang diary at encyclopedia ng mga devil fruit. Sinabi pa ni Vegapunk na isang destiny raw na magkita sila ng Warrior of Liberation, at ang nasasaksihan nila ay ang imahe ng Sun God. At ang sinibog ni Luffy ay ang Hito no Mi, model Nika, na ikinagulat ng lahat. Hindi raw nakakapagtaka kung bakit ito binura sa kasaysayan. Ngunit hanggat may nagnanais ng mga ito, ay hindi ito tuluyang mawawala, kagaya ng Devil Fruit. At ang Devil Fruit ay bunga ng pagnanais ng tao sa ebolusyon. Ngunit ang lahat ng ito ay ikinakakasama ng loob ng inang kalikasan, ang dagat, at ito nga ang teorya ni Vegapunk. Patuloy pa rin ang habulan nila Luffy at Lucci, na siya namang ikinabahala ni Sentomaru. Tinanong ni Sentomaru kay Vegapunk kung tutulungan niya ba ang CP0 na kanilang kakampi. Ngunit sinabi ni Vegapunk na itaboy ang CP0 kasi siya raw ang target. Nabadtrip si Taba dahil nakabakasyon ito at lalabas siyang traitor pag ginawa niya ito. Binanggit ni Vegapunk na may utang na loob si Sentomaru sa kanya dahil tinulungan niya ito nung panahong walang-wala siya. Lalo itong ikinabadtrip ni Sentomaru. Ngunit no choice siya at pumorma na siyang umatake sa CP0. Kinabahan si Kaku dahil lugi sila sa match-up. Inutusan niya si S-Beer na umatake. Ngunit kinontra ni Sentomaru ang utos na ito. At sa pagkakataong ito, inutusan niya si S-Beer na atakehin ang CP0, na kanya namang sinunod ng walang pag-aalinlangan. Napaatras ang mga CP0. Ipinaliwanag ng babaeng member ng CP0 na lugi sila. Sa kadahilanang mas mataas ang antas ni Sentomaru sa kanila sa pagiging boss ng mga Seraphim. Ipinaliwanag nito na ang una sa pila ay ang Elders, pangalawa si Vegapunk, pangatlo si Sentomaru, at sila ang pang-apat, ang CP0. Nagsuggest si Kaku na sabihan ang Elders na utusan ang mga Seraphim na tulungan sila sa laban. Ngunit ito ay mas malabo pa raw sa magka-crash sa'yo ang crash mo. Dahil hindi pwedeng tawag lang manggaling ang utos. Dapat in person. Lalong nag-alala si Kaku sa kadahilanang mababawasan ng puwersa ng world government pag pinatulan niya at maglaban sila ng mga Seraphim. At dahil dito lalo niyang sinisi si Lucci kasi hindi raw ito nag-iisip. Ngunit deadma lang si Lucci na busy na nakikipaghabulan kay Luffy na lalong ikinakasira ng paligid ng Egghead Island. Patuloy din ang pagtalbog at pagtawa ni Luffy na tila nang iinis pa kasi di siya matayan ni Lucci. Ginamit ni Luffy ang mole pistol, pinadaan niya ito sa lupa at nasapol si Lucci. Samantala, inutusan na ni Sentomaru si S-Snake na i-tour guide ang Straw Hats sa vacuum rocket para makapunta sa Frontier Dome. Si S-Shark at S-Hawk ay inutusang harapin ang CP0 bilang kabayaran sa utang na loob niya kay Vegapunk. Napansin ni Jimbe na ang mga Seraphim ay katulad ng mga dating warlords. At hindi siya makapaniwala na ginawaan sila ng clone ng world government. Nagsimula na ang labanan sa panig ng CP0 at Seraphim. Umatake rin si Lucci gamit ang kanyan paa, naglabas ng isang malakas na sonic boom. Sumuntok si Luffy at iniwasan rin ni Lucci. Tumama tuloy ang mukha ni Luffy sa puno ng niyog. Pero may kasunod pa pala itong atake, at nasikmuraan ulit si Lucci at tumilapon ito. Nakita ni Luffy si Sentomaru at nilapitan. Nabadtrip na naman si Taba dahil tinawag siya ni Luffy hindi sa kanyang pangalan kundi sa sandatang gamit niya. Tinanong ni Sentomaru kung tutulungan niya ba si Vegapunk sa pagtakas sa Egghead Island. Nasinang-ayunan naman ni Luffy sa pakiusap nga ni Tanda. Ngunit diskumpiyado si Taba kasi kalaban nga si Luffy. Habang nagchichikahan ang dalawa, umatake si Lucci mula sa usukan gamit ang hand pistol at isang iglap ay may dugo na ang kanyang kamay. Bumagsak si Sentomaru. Nagulat at nagalit si Luffy. Wala siyang nagawa sa bilis ng pangyayari. Ayon kay Lucci, kailangan lang daw tapusin ang commander. Sinabihan niya ang mga Seraphim na ang CP0 na ang kanilang susundin. Pag nagustuhan niyo ang recap na ito mga gamaw, huwag kalimutang mag-comment, like at subscribe sa aking YouTube channel para sa walang kapararakang walwalan. Hanggang sa muli, walang basagan ng trip.